Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Lumagpas kay Taz ang tingin ni Odie. Sa panlalaki pa lang ng mga mata ng dalaga, alam na niya kung sino ang nakikita nito ng mga sandaling iyon. Pumihit paharap si Taz. Nakita niyang palapit sa kanila ni Odie si Oreo, kasama sina Kisa, Arvin, Kirk at Corazon. Hindi niya personal nakilala ang mga ito, pero sikat na personalidad ang apat kaya pamilyar siya. Nakashade at nakasuot ng cap ang mga ito na nakababa ng husto ang visor sa mukha, kaya hindi pa napapansin ng mga tao ang apat. "Hello, Odie." Masiglang bati ni Kisa sa dalaga. Si Kisa ay kilalang artista sa showbiz ngayon. Parati itong bida sa comedy films na pinoproduce ng kumpanya ni Taz, noong ang ama pa niya ang namamahalan yon. Kaya hindi nakapagtatakang binati rin siya ng babae. "Hello, Sir Taz." Tumango si Taz bilang pagbati. "Magandang makita kang muli, Kisa." Nagsunod-sunod na ang batian, lahat ay nakangiti kay Odie. Mukhang tunay na masaya ang kanyang mga kaibigan na makita siya. Pero hindi ganoon si Odie. Para siyang nasindak. Pagkatapos ay binalingan nito si Taz na may buong galit sa mga mata. Taz Devlin Fortune. Napalunok si Taz na ngayon lang yata niya ginawa sa harap ng isang babaeng hanggang balikat lang niya ang taas, payat at mukhang hindi makabasag pinggan. Nakakatawa isipin na hanggang ngayon, natatakot pa rin siya ng husto sa isang tingin lang nito. Odie, hindi na siya pinatapos ni Odie sa paliwanag niya dahil dumapo na ang kamay nito sa kanyang pisngi. Narinig niyang napasinghap ang mga babaeng kaibigan ni Odie. Automatikong napahawak siya sa nasaktang pisngi. Hindi siya sanay na sinasaktan, kaya hindi niya napigilang tapunan ng masamang tingin ang dalaga. Ang sakit noon. Sobra. Taz, saway ni Oreo kay Taz na hindi niya pinansin. "Kinamumuhian kita," puno ng pait na sabi ni Odie kay Taz, bago tumakbo palayo. "Buwisit." Inis na bulalas ni Taz, saka sinabunutan ang sarili. Hindi pa siya kailanman nakaramdam ng ganoong katinding pagkadismaya sa isang babae. Buwisit ang babaeng iyon. Kung sumampal akala mo wala ng bukas. Hindi ba alam ni Odie na pupunta kami? Kunot noong tanong ni Corazon. Umiling si Taz. Dapat ay sorpresa iyon. Sumimangot si Corazon. "Akala ko pa naman ready na si Odie na makita kami. Hindi mo siya dapat pinangunahan." Ang mga gwapong lalaki ay kadalasan talagang insensitive at mga hambog. Ouch! Sabay-sabay na sabi ni Taz, Arvin, Kirk at Oreo. Napabuntong hininga si Corazon saka nagtago sa likuran ni Kisa. "Kinamumuhian ko ang mga gwapong lalaki." "Kinamumuhian ko rin na gwapo ako," pabulong na sabi naman ni Kirk. Napailing na lang si Taz sa mga kaibigan ni Odie. Hindi siya mapakali na wala sa paningin niya si Odie dahil baka maisipan na ng babaeng iyon na tumalon kung saan. "Sandali lang, mga guys. Hahanapin ko lang si Odie." Tumakbo siya habang inililibot ang paningin. Mabilis naman niyang nakita si Odie na palabas na ng adventure camp. Mukhang galit talaga ito base lang sa mabibigat na yabag ng dalaga. "Hoy, hintay ka," pigil niya kay Odie, saka ito hinawakan sa braso at marahang pinihit paharap sa kanya. Akmang magsasalita ang dalaga nang unahan niya ito. "O, kung may balak kang sampalin uli ako, saka nang pisngi na lang. Masakit pa yung kaliwa." Kumunot ang noo ni Odie, saka binawi ang braso. "Ano ba ang problema mo, Taz? Bakit dinala mo rito ang mga kaibigan ko?" "Well, gusto ko lang magpasalamat sa pagpapatira mo sa akin sa tea house, kaya naisip ko na maibalik ko ang pabor kung mag-aayos ako ng maliit na reunion para sa iyo at sa malalapit mong kaibigan," pagsisinungaling ni Taz. "Bakit?" Sa pagkakataong iyon, wala nang maisip na palusot si Taz, kaya nagsabi na lang siya ng totoo. Kaunti lang ng katotohanan kahit papaano. "Kailangan mo ang mga kaibigan mo, Odie. Kahit hindi mo ipahalata, alam kong nahihirapan ka ng mag-isa. Kaya pinangunahan na kita at dinala sa iyo ang mga kaibigan mo." Gumuhit ang galit sa mga mata ni Odie, pagkatapos ay napalitan ng sakit at huli takot. Hindi alam ni Taz kung para saan ang mga emosyon na yon. "Bakit mo ito ginagawa, Taz?"
Ano ba nang pakialam mo sa buhay ko? Hindi nakasagot si Taz. Kahit siya mismo, hindi alam kung bakit nga ba masyado na siyang nanghihimasok sa buhay ni Odie. Matagal na niyang pinili ang pagiging mag-isa. Tinanggap na niyang magiging mag-isa siya habang buhay dahil ayaw niyang matulad lang ang buhay niya sa mga magulang niya kung sakaling magpamilya. Ayaw niyang dagdagan ang mga batang nagmula sa sirang pamilya. At ngayon, handa na niyang aminin na natatakot siyang magmahal at mag-alaga ng iba ng higit pa sa sarili niyang pag-aalaga. Leon ang dahilan kung bakit wala siyang sineryoso sa mga nakarelasyon niya noon. Hindi pa niya kailanman hinayaan ang anumang babae na makita ang kabila ng kanyang panlabas. Hindi rin niya sinubukang tingnan ang kabila ng ipinapakita ng isang babae sa kanya tungkol sa kanyang sarili. Dahil ayaw niya ng malalim na ugnayan sa kahit sino. Pero bigla ang lumipad sa bintana ang kanyang mga prinsipyo nang makilala niya si Odie. Nilabag niya ang sarili niyang patakaran tungkol sa mga babae nang magsimulang mag-alaga siya sa babaeng ito na tila gusto nang mawala. At wala siyang kahit kaunting ideya kung bakit. Buwisit sa lahat ng ito. Odie. Nakahinga ng maluwag si Taz sa dumating at bumasag sa tensyon sa pagitan nila ni Odie kanina. Pero hindi niya inaasahan na sa pagpihit niya paharap, ang napakagandang modelo na si Monica ang sasalubong sa kanya. Hindi ito kasabay nila Oreo kaya akala niya, hindi na ito makakarating. Nagulat siya nang makitang may kargang baby si Monica. Monica, kaninong anak yang bata? Gulat na tanong ni Odie sa kaibigan. Ngumiti si Monica, namumula ang magkabilang pisngi dahil siguro sa init ng araw. Ito ang anak kong babae, Odie. Halatang nagulat si Odie at hindi na nakapagsalita. Hindi yata nabalita ang tungkol sa pagbubuntis at panganganak mo, Monica. Hindi napigil ang komento ni Taz dahil maging siya ay nagulat. Magkakilala naman sila ni Monica, kaya sana hindi isipin ng dalaga na masyado siyang malapit sa kanya. Nakangiting binalingan siya ni Monica. Oh, hi Taz. Maingat na inayos nito ang baby sa mga bisig nito. Ah, oo, medyo tinago ko ang pagbubuntis ko. Medyo komplikado kasi ang sitwasyon. Komplikado? Tanong ni Odie. Ano ba ang nangyari, Monica? Ngumiti ng malungkot si Monica. Iniwan ako ni Anton nang malaman niyang buntis ako. Nagulat si Taz at naikuyom ang mga kamay. Nakita niya bigla ang sarili niya sa lalaking nakabuntis at nang iwan kay Monica. Kung siya rin siguro ang nasa lugar ng gagong iyon, tatakbo rin siya sa responsibilidad. Dahil malaking gago rin siya. Alam niya na kailangan na niyang umalis para bigyan ng pribadong oras ang magkaibigan. Pero nang tingnan niya si Odie na parang iiyak at gustong tumakbo, nagdesisyon siyang manatili roon dahil mukhang kailangan siya nito. Binigyan ni Taz ng marahang tapik si Odie sa likod. Nang lingunin siya ng dalaga, binigyan niya ito ng tango. Pagkatapos ay nawala na ang takot sa mga mata nito at muli nang hinarap si Monica. Bakit? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Tila nag-aalangan pang tanong ni Odie. Nagkibit balikat si Monica, nakangiti pa rin. Kakamatay lang ni Pluto nang malaman kong buntis ako. Ayokong makadagdag sa problema mo, kaya sinarili ko na lang. At bigla ka na lang nawala na parang missing in action, biro pa ng dalaga. Nangilid ang mga luha ni Odie. Nang magsalita ito, basag na ang boses. Naku, Diyos ko. Pasensya ka na kung wala ako sa tabi mo noong kailangan mo ako, Monica. Hindi mo kailangang humingi ng tawad, Odie. Naiintindihan kita. Napahikbi si Odie, pagkatapos ay niyakap si Monica, pero mukhang iningatan naman nito na hindi maipit ang baby. Pagkatapos ay nag-iyakan ang magkaibigan. Pinapanood ni Taz sa kabilang mesa sina Odie, Monica, Kisa at Corazon na nilalaro ang baby ni Monica habang masayang nagkukwentuhan ang mga babae. Dinig na dinig nila ang malakas na tawanan ng mga ito. Habang siya naman, kasama sa mesa sina Oreo, Arvin at Kurt. Nagpasya silang mananghalian sa nakita nilang booth na nagbebenta ng sisig rice. Kahit na nakikilala na ng mga tao ang mga sikat na kaibigan ni Odie. Kahit si Odie mismo ay nakilala na ng mga tao. Pero hindi pa naman sila ginagambala ng mga fan. Patingin-tingin lang ang mga ito. At kanina, nagpa-picture ang ilan kina Kisa, Arvin at Kirk, ang tatlo naman kasi talaga ang sikat sa grupo nila. Mukhang tunay na masaya na ngayon si Odie. Nakangiting komento ni Kurt. Oo, masaya ako para sa kanya, sagot naman ni Arvin. At nakahinga na rin ako ng maluwag na hindi na gaanong mag-aalala si Kisa. Nag-aalala talaga ang nobya ko para kay Odie.
Gulat na nilingon ni Oreo si Arvin. Ano? Nag-propose ka na ng kasal sa stepsister ko? Wag, saway ni Arvin kay Oreo, sa kabinalingan ang mga babae sa kabilang mesa. Mukhang nakahinga ito ng maluwag nang hindi naman sila narinig ng mga ito. Pagkatapos ay hininaan ni Arvin ang boses ng nagsalita. Engaged na kami ni Kisa at alam iyon ng mga magulang namin. Pero wala pa kaming ibang pinagsasabihan dahil ayaw naming magmukhang insensitive. Nakokonsensya si Kisa na engaged na siya at ikakasal, lalo na pagkatapos ng nangyari kay Odi. Nilingon nito si Oreo. Pasensya na, bro. Balak naman talaga naming sabihin sa iyo. Tumango-tango si Oreo. Naiintindihan ko naman, Arvin. Pero huwag mong gagaguhin ang kapatid ko, okay? Ipinaikot ni Arvin ang mga mata. Matagal na kaming magkasama ni Kisa, higit sa 7 taon na, Oreo. At ngayon, malapit na kaming ikasal. Bakit naman magluloko pa ako? Naniniguro lang. Naaaliw si Taz habang nakikinig sa usapan. Kasing edad lang ni Oreo si Arvin, pero handa nang magpakasal ang huli. At nakakagulat na nakakamanghang mahigit 7 taon naging tapat sa isang babae si Arvin sa kabila ng pagiging sikat nitong basketballista. Nakapagtataka na wala siyang naramdamang sarkastikong komento na paparating. Noon, kapag nakakarinig siya ng mga lalaking mas bata sa kanya pero naghahanda na sa pagpapakasal, kung ano-anong hindi magandang payo ang ibinibigay niya sa mga ito. Gaya ng masyado pang maaga para magpakatanga sa isang babae o mas masarap ang buhay binata. Ngunit ngayon, tunay na masaya na siya para kay Arvin at sa kanyang nobya na si Kisa. Higit pa roon, may naramdaman pa siyang hindi niya mapaniwalaan. Dahil hindi si Taz ang klase ng lalaki na naiinggit sa iba. Ikaw, Kirk, kailan kayo ikakasal ni Corazon? Tanong ni Arvin kay Kirk saglit lang. Sinagot ka na ba ni Corazon? Ang tagal mo nang nanliligaw sa kanya ha. Papansinin lang niya yata ako kapag pumangit na ako. Nakasimangot na sagot ni Kirk, matagal ko nang hinahabol si Corazon, higit sa 7 taon na ngayon, pero mukhang galit pa rin talaga siya sa mga gwapo. Ito ang literal na problema ng mga poging tulad ko. Nilingon nito si Oreo. Ikaw, Oreo. Kailan ka susunod sa yapak ni Arvin? Kinagat ni Oreo ang candy ng lollipop nito at dinurog iyon ng malakas sa bibig. Dalhin mo sa akin ang babae na iyon at pakakasalan ko siya agad-agad. Natahimik ang lahat. Kung si Oreo nga, hindi makita-kita ang babaeng matagal na nitong hinahanap, sila pa kaya? Binalingan si Taz ni Oreo. Ikaw, Taz, wala ka pa ring bang balak mag-asawa hanggang ngayon? Hindi ang tanong ni Oreo ang ikinagulat ni Taz. Ikinagulat niya na wala na siyang naramdamang negatibo sa salitang kasal at na hindi na nakakatawang ideya iyon para sa kanya. Ngayon, tila nagustuhan niya iyon at hindi niya alam kung bakit. Hinimas-himas ni Taz ang baba habang nag-iisip. Pwede pa naman siguro akong humabol sa biyahe. Nanlaki ang mga mata ni Oreo. Nabitawan pa nito ang binabalatang panibagong lollipop. Anong nangyari sa'yo, Taz Devlin Fortu? Kumunot ang noo niya, hindi nagustuhan ang reaksyon ni Oreo. Anong problema mo ha? Yung kilala kong Taz, tatawanan lang ang ideya ng kasal at sasabihing pakakasalan na lang niya ang sarili niya kaysa magpakasal sa isang babae. Kasi, alam mo na, naniniwala ang kaibigan ko na isang babae lang ang hindi siya kayang pasayahin. Sarkastikong sagot ni Oreo, pero iniisip mo na talagang magpakasal ngayon? Ano ang masama roon? Nagtatakang tanong ni Taz. Nalaglag ang panga ni Oreo at hindi na nakapagsalita dala siguro ng gulat. Tinapik ni Arvin ang balikat ni Oreo. Wala ka nang magagawa, Oreo. Pagkatapos ay binalingan nito si Taz. Halata namang may babaeng nagpabago sa isip niya tungkol sa pagpapakasal. Si Taz naman ang nagulat. Totoong kinokonsidera na niya ang tungkol sa pagpapakasal ngayon, pero hindi pa naman niya nakikilala ang babaeng gusto niyang pakialam, kaya bakit nasabi ni Arvin na babae ang dahilan ng pagbabago ng isip niya. 3-point shot, dagdag ni Kirk, na umarteng pang may inihagis na bola sa ere. Mukhang tinamaan na rin ang isang ito. Maligayang pagdating sa club, bro. Napakurap-kurap si Taz, lalo na nang umisi ang 3 lalaking kasama niya. Itinaas niya ang mga kamay. Sandali lang. Wala akong binanggit tungkol sa babae. Bakit naman yan kaagad ang naisip na yung dahilan ko? Natawa ang 3 ugok. Alangan namang lalaki, pilosopong sagot ni Oreo, pero agad din itong bumawi. Well, wala namang masama kung doon ka masaya.
Gusto mo ba talagang patayin kita, lollipop boy? Itinaas ni Oreo ang mga kamay, tatawa-tawa pa rin. So, babae pala ang dahilan? Muli, hindi nakasagot si Taz. Babae ang dahilan ng pagbabago ng isip niya tungkol sa kasal. Wala pa naman siyang nakikilalang babae na gusto niyang makasama habang buhay. Pero may nakilala kang babae na nagpaganda ng pagtingin mo sa mundo, bulong ng isang bahagi ng isip ni Taz. At bago pa niya malaman ang ginagawa, natagpuan na lang niya ang sarili na nakatitig kay Odie. Ang unan. Gumaan ang pakiramdam ni Taz habang nakatingin sa nakangiting mukha ni Odie. Mukhang totoo ang kasiyahang ipinapakita nito kasama ang mga kaibigan, lalo na nang kargahin ito ang baby. Kumikinang ang mga mata niya sa tuwa at nagningning ang kanyang mukha. Napangiti si Taz sa nakita. Wala na siyang hiling kundi ang makita siyang masaya. Ito ang babaeng nagpatutunan sa kanya na pahalagahan ang mga magagandang bagay na dati ay hindi niya pinaniniwalaan. Patay tayo dyan, sabi ni Oreo, saka pumalatak. Natauhan lang si Taz nang mapansing seryosong nakatingin sa kanya sina Oreo, Arvin at Kirk ano. Si Odie, sabay-sabay na sagot ng tatlong ugok. Hindi kaya, otomatikong tanggi naman ni Taz, pero agad din siyang napasimangot. Tunog sobra siyang nagtatanggol kahit sa sarili niya. Binigyan siya ng nagdududang tingin ni na Oreo, Arvin at Kirk halatang hindi naniniwala sa kanya ang mga walang hiya. Walang kinalaman si Odie sa pagbabago ng isip ko, git pa rin ni Taz. Mamamatay muna siya bago umamin sa tatlong ugok. Tigilan niyo ako kung ayaw niyong pagbabatukan ko kayong tatlo. Mga walang galang sa nakatatanda. Muli, tinawanan lang siya ng tatlo. Seryoso, walang kinalaman si Odie dito, git pa rin ni Taz. Mabuti kung ganoon, nakangiti pero seryosong sabi ni Oreo. Dahil alam mo namang hindi mo pwedeng magustuhan si Odie. Hindi na siya kayang mahalin ang ibang lalaki pagkatapos ni Pluto. Medyo malungkot pero iyon ang katotohanan. Nakikita nating lahat yon. Oo, alam naman ni Taz na sa ipinapakitang katapatan ni Odie sa namatay nitong nobyo, wala na itong ibang lalaking mamahalin. Ang hindi niya alam ay kung saan nanggaling ang pagkadismayang nakapagpatahimik sa kanya. Kahit gusto niyang magbigay ng pabirong sagot. Nang makita ni Taz si Odie na umaakyat sa hagdan papunta sa platform ng Free Fall Jump Station, sinundan niya ang dalaga. Nag-aalala kasi siya na baka bigla itong tumalon habang busy ang mga staff sa paglalagay ng harness sa ibang mga adventurer sa itaas. Huminto sa gitna ng hagdan si Odie at hinarap siya. Humalukip-kip ito at pinaningkitan siya ng mga mata. Bakit mo ba ako sinusundan? Itinaas ni Taz ang mga kamay tanda ng pagsuko. AC ka lang. Gusto ko lang mag-sorry sa iyo kaya kita sinundan. Pwede bang patawarin mo na ako sa pagiging pakialamero ko? Nag-iwas ng tingin si Odie. Pagkatapos ay umupo ito sa hagdan at niyakap ang mga binti. Sa pagkagulat ni Taz, humikbi ang dalaga. Hindi na ako galit. At pinapatawad na kita, Taz. Hey, umiiyak ka ba? Hindi ako umiiyak, parang batang tanggi ni Odie. Umiiyak nga si Odie. Isa pang katangian ng mga babaeng hindi maintindihan ni Taz ay ang pagsasabi ng hindi ng mga ito, kahit oo, naman pala ang tamang sagot. Parang palaisipan ang mga babae, karaniwan, naiiwan siyang litong-lito. Umupo si Taz sa kabilang dulo ng baitang, saka ipinatong ang mga braso sa mga binti. Hindi na siya nagkamaling tumingin kay Odie dahil ayaw na niyang makita uli itong umiiyak. Tuwing nadarama ni Odie ang sama ng loob, pakiramdam niya ay napapahiya siya. Gusto ko lang naman makatulong. Pasensya ka na kung nakasama pa ang ginawa ko. Matagal bago nagsalita si Odie. Hindi, Taz. Ang totoo niyan, nagpapasalamat pa ako sa ginawa mo. Kung hindi mo sila inimbitahan dito, baka hindi ko na sila naharap kahit kailan kasi naduduwag ako. Pero masaya akong makita at makasama uli sila ngayon. Kung gano'n naman pala, bakit iniwan mo sila ngayon? Mukha namang ang saya ng kwentuhan niyo ni na Monica. Babalik din naman agad ako. Gusto ko lang umiyak sandali, humihikbing sagot ni Odie. Ayokong makita nila akong umiyak kasi ilalo lang silang mag-aalala sa akin. Naglakas loob na si Taz na balingan si Odie. Nakayukyok ang mukha nito sa mga tuhod kaya hindi niya nakikita ang mga luha nito. Pero base sa basag na boses at pagyugyog ng mga balikat nito, halatang umiiyak ito. Luha ba yan ng tuwa? Natawa ng mahina si Odie, pero nangibabaw pa rin ang paghikbi nito. Nagmumukmuk ako sa guilt.
Sobrang nakatuon ako sa sarili kong sakit na nakalimutan ko nang may problema rin ang mga kaibigan ko. Nandyan sila sa akin noong nagdadalamhati ako, pero hindi ako nandyan para sa kanila noong kailangan nila ako. Lalo na si Monica. Iniwan siya ni Anton matapos siyang mabuntis. Nagtago siya sa publiko at kahit sa pamilya niya ay hindi niya ipinaalam ang pagbubuntis niya. 9 na buwan siyang nagtiis mag-isa kahit pwede naman niya akong tawagan. Pero hindi niya ginawa dahil alam niyang nagluluksa pa ako. Hindi ko maisip na nag-iisa siyang manganak sa ospital. Ang sama ng pakiramdam ko sa pagiging masamang kaibigan ko sa pinakamatalik kong kaibigan. Pakiramdam ko ay wala akong silbi. Pero alam mo kung ano ang mas malala? Yung pakiramdam na kahit malaki ang pagkukulang ko sa kanila, nakasuporta pa rin sila sa akin. Ako pa rin yung binibaby nila. Hindi ko tuloy maiwasang tanungin ang sarili ko kung ano ba nang pinaggagawa ko sa buhay ko. Kahit nakikisimpatya si Taz sa pag-iyak ni Odi ngayon, hindi pa rin niya maiwasang matuwa sa huling sinabi nito. Naiisip na siguro ni Odi na nag-aaksaya lang ito ng oras sa pagpapahaba ng pagluluksa at pag-iisip kung paano mamatay na magmumukhang aksidente dahil may mga taong nangangailangan pa rin dito. Katulad ng mga kaibigan nito. Kung ganoon, tama naman pala ang ginawa niyang pagpapalit ng estratehiya. Nakaisa pigilan si Odi sa bawat pagtatangka sa sariling buhay, ipakita na lang niya rito na may dahilan pa para mabuhay ang dalaga. Na may mga taong nagmamahal pa rin sa kanya at nangangailangan sa kanya. Maswerte ka sa mga kaibigan mo, komento ni Taz. Ginagawa nilang mabuti ang trabaho nila bilang kaibigan. Trabaho? Oo, trabaho ng kaibigan na tanggapin at yakapin ang kaibigang naliligaw ang landas. Nang walang tanong-tanong, yon ang ginagawa ng mga kaibigan mo sa iyo ngayon. Pakiramdam ko, hindi ko sila karapat-dapat. Dapat matuto ka mula sa iyong kaibigan, Odi, hindi napigil ang komento ni Taz. Nag-angat ng tingin si Odi sa kanya. Namumula at mamasa-masa ang mga mata nito. Ha? Natapos ang mundo mo nang pumanaw si Pluto. Pero hindi mo ba naisip na gumuho rin ang mundo ni Monica nang nalaman niyang buntis siya at iniwan pa siya ng gagong nakabuntis sa kanya? Hindi sumagot si Odi kaya nagpatuloy si Taz. Pinayagan mong mamatay ang sarili mo sa loob ng magwakas ang mundo mo. Bumangon si Monica at sinimulang buuin muli ang mundo niya. Pinayagan mo ang sarili mong magdusa. Pinili niyang maging masaya siya. Magkaiba kami ni Monica. May dahilan siya para lumaban. May anak siya, giit ni Odi sa mapait na boses. Si Pluto lang ba ang dahilan mo para mabuhay? Kung ganon, paano ka nabuhay noong panahong hindi mo pa siya nakikilala? Dumaan ang galit sa mga mata ni Odi. Kinagat nito ang ibabang labi para marahil pigilan ang sariling sumagot. Pwede mong sabihing walang makakaintindi sa nararamdaman mo. Pero naiintindihan namin, Odi. Lahat naman tayo, nawawala ng minamahal sa iba't ibang paraan, pagpapatuloy ni Taz. Masakit nga sigurong mawala ng taong hindi na makakabalik kahit kailan. Pero masakit din naman mawala ng taong kahit buhay pa, hindi mo naman maabot. Nawalan ako ng mga magulang ko, hindi sa kamatayan kundi sa kanilang bagong buhay. Ang buhay na pinili nilang iwan sa akin. Siguro nga mas maswerte pa rin ako dahil nandyan lang sila at pwede kong makita at makausap kung kailan ko gugustuhin. Pero hindi ko naman magawa dahil pakiramdam ko, nakakaistorbo lang ako tuwing tatawagan ko sila. Na para bang gusto nilang mawala na lang ako sa buhay nila. Masakit din mawala ng minamahal sa ganunang paraan. Ang punto, kapag nawala ang isang mahal sa buhay, huwag mong mawala ang sarili mo habang nagpapagaling. Dahil kahit pilitin mo man bumangon o hindi, hindi na sila babalik. Lalong lumakas ang hikbi ni Odi. Napabuntong hininga naman si Taz. Hindi siya emosyonal na tao. Matagal na rin niyang napatawad ang kanyang mga magulang kung tinanggal man siya ng mga ito sa kanya-kanyang bagong pamilya. Hindi niya akalaing nandoon pa rin pala ang kalungkutan dahil nawala sa kanya ang mga magulang sa mapait na paraan. At lalong hindi niya akalain na ibabahagi niya ang kahinaan niya sa isang estranghera. Naramdaman lang niya na kailangan niyang iparamdam kay Odi na hindi lang ito ang nag-iisang nawalan ng minamahal. Para kahit paano, malaman ni Odi na hindi kailangang huminto ng mundo nito. Hindi niya inasahan na magiging maganda ang pakiramdam, ang sabihin ang mga bagay na matagal na niyang pinipigilan. Dumiretso ng upo si Odi, sa kapinunasan ng mga kamay ang mga luha.
Pagkatapos ay binalingan siya nito ng may determinasyon sa mga mata. Tumalon tayo, Taz. Ha, ano? Tatalon tayo? Subukan natin ang free fall jump. Bakit? Ayaw kong mag-isa. Kahit ngayon lang. Tinamaan si Taz sa sinabi ni Odie, bago pa maproseso ng isip niya ang kanyang nararamdaman, tumayo na siya at nilahad ang kamay sa dalaga. Nang hawakan nito ang kamay niya at hinila niya ito patayo, may isang bagay siyang inamin sa sarili niya. Gusto niya si Odie. Oo, minsan ganyan talaga ang buhay. Nagkita tayong muli, ano? Nakikipagtitigan si Taz kay Jerry, ang isa sa kambal ni Nagardo at Snooki. Makulit ang batang ito dahil katulad noon, nakakapit ang paslit sa binti niya at kinakagat-kagat ang kanyang tuhod. Puno na tuloy ng laway ang pantalon niya. Naroon sila ngayon sa pinakababa ng hagdan sa tea house dahil may importanteng pinag-uusapan si Nagardo at Odie sa ikalawang palapag. Chocolate, nang gigigil na sabi ni Jerry sa kamuling kinagat ang binti ni Taz. Mukha ba akong chocolate? Nayayamot na tanong ni Taz sa bata habang dumudukot ng chocolate sa bulsa niya. Handa na ako ngayon kaya tantanan mo ang pantalon ko. Inabot ni Taz ang Snickers kay Jerry na mabilis umupo sa baitang ng hagdan at tahimik na kinain ang chocolate. Ah, iyon lang pala ang makakapagpatahimik sa pasaway na bata. Ang totoo niyan, bumili siya ng chocolate bar dahil alam niyang makakatagpo uli niya ang kambal. Nilingon ni Taz ang magkapatid na Gardo at Odie na kandong ang tahimik lang na si Tom na nag-uusap sa sala sa second floor. Seryoso ang dalawa at dahil hindi naman kalakihan ang tea house, naririnig niya ang bahagyang pagtatalo ng kambal. Kanina, ikinagulat ni Odie nang dumating si Gardo dala ang kambal na Tom at Jerry. Napansin ni Taz ang panlulumo ni Odie na napansin din at minasama agad ni Gardo, kaya noon pa lang ay nagkainitan na ang kambal. Hindi rin naman masisi ni Taz si Odie. Pagod ito nang makabalik sa tea house mula sa sementeryo. Hindi nga rin siya kinausap ng dalaga na nag-request ng katahimikan. Napansin din niyang namumula at namamaga ang mga mata nito. Dala siguro ng pag-iyak, yun siguro ang dahilan kung bakit mainit ang ulo nito. Sino ba ang masisisi kay Odie? Unang anibersaryo ng kamatayan ni Pluto. Hindi pwede, Gardo, tila nainis ng sabi ni Odie. Bakit hindi na lang si Mommy? Yun naman ang plano, di ba? Hindi kaya ni Mommy sina Tom at Jerry. At alam mong ayaw na ayaw niya pati ni Snooki na kumuha ng ibang tao para mag-alaga sa kambal. Naiinis na rin nakatwira ni Gardo. Kaya nag-decide kami na si Mommy na lang ang umalalay kay Snooki. At ikaw naman sa kambal. Bumuga ng hangin si Odie. Gardo, may ginagawa ako. Hindi ko kayang pagsabayin ang pagmamanage sa tea house at ang pag-aalaga sa kambal. Matagal bago muling sumagot si Gardo. Akala ko madali kitang mapapakiusapan dahil mga pamangkin mo naman ang mga batang ito. Umungol ng protesta si Odie. Naku, pakiusap naman, Gardo. Alam mong mahal ko ang mga pamangkin ko. Tumayo na si Gardo. Pasensya na sa abala. Sige, kukuha na lang kami ng yaya. Sandali. Akala ko ba ayaw ni Snooki ng yaya dahil natrauma siya noon sa yaya niya na pinabayaan siya. Nagkibit balikat si Gardo. Wala kaming choice. Hindi kaya ng mommy natin ang kambal. Si Mommy Sandra naman may iniinda na ring sakit. Akmang kukunin ni Gardo si Tom mula kay Odie, pero yumakap si Tom kay Odie. Daddy, sabi ni Tom, saka sinubsob ang mukha sa dibdib ni Odie. Ah, mapalad na bata, sabi ni Taz sa kanyang isipan. Bigla niyang naramdaman ang pagnanais na ibaon ang mukha sa malalim na lambak ng dibdib ni Odie. Ngunit agad din niya iyong sinaway ang sarili. Nagsisimula ka ng magtunog na parang isang hayok na manyakis, pare. Mukhang ayaw niyang umalis, nakangiting sabi ni Odie, habang hinihimas-himas ang buhok ni Tom. Alam mo namang attached siyang si Tom sa iyo, sabi naman ni Gardo. At labis kanyang na-miss. Parati kanyang hinahanap sa amin. Matagal bago muling nagsalita si Odie. Pumapayag na ako, Gardo. Sa akin muna ang kambal hanggat hindi pa pwedeng magkikikilos si Snooki. Seryoso? Oo, sa akin muna ang kambal. Ayoko rin namang ibang tao ang magpalaki sa mga pamangkin ko kung pwede namang ako na lang. May mga katuwang naman ako dito sa tea house. Salamat, masayang sabi ni Gardo sa kanyakap si Odie. Napangiti si Taz.
Sa wakas ay nagkasundo na rin ang kambal. Matutupad na rin ang plano nila ni Gardo. Tara na, paslit, yaya ni Taz kay Jerry, saka kinarga ang bata na tahimik pa rin. Pero ang dusing na ni Jerry dahil sa chocolate na kinakain. Eksakto namang pag-akyat ni Taz ay pababa na si Gardo. Nakakarga na si Tom kay Odie na para bang ayaw nang humiwalay sa dalaga. Daddy, chocolate. Masayang sabi ni Jerry kay Gardo. Ngumiti si Gardo at kinuha mula kay Taz si Jerry. Ang dirty mo naman, baby. Kukuha lang ako ng pamunas, maagap na sabi ni Odie, saka nagpunta sa kwarto bitbit si Tom. Pag-alis ni Odie ay niyaya si Taz ni Gardo sa ibabang palapag ng tea house. Malamang ay may ibibilin ang lalaki sa kanya. Sana maging epektibo itong plano mo, mahinang sabi ni Gardo. Nakapag-distracted si Odie sa ibang bagay, makakalimot siya sa problema kahit paano. Magiging masaya si Odie kapag kasama niya ang kambal, dagdag ni Taz. Mukha namang mahal na mahal ni Odie ang mga pamangkin niya. Naisip ni Taz na ang pinakamabisang paraan para ma-distract si Odie mula sa planong pagpapakamatay ay ang maging busy ito sa ibang bagay lalo na ang pag-aalaga sa kambal. Kung may mabigat na responsibilidad na ibinigay sa dalaga, magiging focus ito at magkakaroon pa ng direksyon. Lalo na kung ang pinakamamahal nitong mga pamangkin ang inaalagaan. Bakit mo tinutulungan ang kapatid ko? Seryosong tanong ni Gardo maya-maya. Nailang na naman si Taz. Nasabi na niya kay Gardo noon na nagmamalasakit lang naman siya kay Odie bilang kaibigan. Pero para bang may hinahanap pa sa kanya ang lalaki. Hindi niya alam kung ano pa ang gusto nitong marinig sa kanya. Makikinabang din naman ako sa sitwasyon. Kapag gumanda ang mood ni Odie, mas mapapabilis ang trabaho namin. Seryoso siyang pinagmasdan ni Gardo. Kung naniwala ito o hindi sa kanya, hindi na nito ipinahalata. Ikaw na sana ang bahala sa kapatid at mga anak ko. Huwag mo akong pagsisihing nagtiwala ako sa'yo, Taz Devlin Forto. Tumango si Taz. Hindi ko sila pababayaan. Bumuga ng hangin si Gardo habang iling-iling. Papatayin ako ni Snooki kung may mangyaring masama. Mommy! Mommy! Masayang bulalas ni Jerry nang marinig ang pangalan ni Snooki. Nakangiting binalingan ni Gardo ang anak. May pananabik sa kanyang mga mata. Mama at Papa ay mamimiss sa'yo, baby. Magpakabait lang kayo ni Tom kay Tita Odie, ha? Teddy! Teddy! Daddy siguro ang tawag ni na Tom at Jerry kay Odie dahil hindi pa mabigkas ng buo ng kambal ang mga salitang Tita Odie, kaya pinagsama na lang sa isang salita. Bakit, Jerry? Nakangiting tanong ni Odie na kabababa lang ng hagdan, karga si Tom na nakatulog na. Chocolate. Masayang bulalas ni Jerry. Natawa ng mahina si Odie. Sige, bibili pa tayo ng chocolate mamaya. Mamimiss ko ang kakulitan ng batang ito, malungkot na sabi ni Gardo, sa kahinalikan sa noo si Jerry. Dito muna kayo kay Tita Odie, baby. Mamimiss namin kayo ni Mommy. Bitawan mo na siya, Gardo. Baka hindi ka na makaalis niyan, iiling-iling na sabi ni Odie. Bumuga ng hangin si Gardo, saka tumingin kay Taz. Nagkusa na si Taz na kargahin si Jerry na hindi naman tumutol. Bye, baby. Aalis na si Daddy, paalam ni Gardo. Pagkatapos ay si Tom naman ang hinalikan sa noo. Alagaan mo ang mga anak ko para sa akin, Odie. Oo, pangako naman, sabi ni Odie. Dumaan ang takot sa mukha ni Jerry, pagkatapos ay itinaas ang mga kamay na parang humahabol kay Garfield. Daddy! Karga! Dumaan naman ang sakit sa mga mata ni Gardo na parang hindi magawang lumayo sa mga anak. Kita-kits tayo sa susunod na linggo, baby. Nang lumabas ng tea house si Gardo ay nagwala na si Jerry. Umiyak ng malakas ang bata at nasuntok pa sa mukha si Taz dahil gustong magpababa nito. Aray! Masakit, ha? Aray! Masakit na yung ginagawa mo, ha, Jerry? Bakit ba ako ang trip na trip mo? Naaasar na tanong ni Taz kay Jerry na kanina pa siya sinasabunutan habang abala siya sa pagpupukpok ng martilyo sa pako. Bakit ba hindi mo gayahin si Tom na tahimik lang? Sa kasalukuyan ay gumagawa si Taz ng harang sa hagdan gamit ang plywood na nakuha ni Odie sa storage room sa ibaba. Kinailangan nila iyon dahil masyadong maliksi si Jerry na gustong-gustong bumaba.
Nag-aalala si Odie na baka malingat sila at mahulog sa hagdan sina Tom at Jerry. Kaya nagpresenta na si Taz na gumawa ng harang. Bumungis-ngis si Jerry. Toto. Toto. Kanina pa tinatawag si Taz ng Toto ni Jerry, kahit ilang beses na niyang sinabi sa bata na Tito Taz ang itawag sa kanya. Mukhang hindi pa rin mabuo ng bata ang pangalan niya. Hindi kita bibigyan ng chocolate kapag sinabunutan mo pa ako, banta ni Taz sa bata. Tumawa lang si Jerry. Abala si Taz kakasaway kay Jerry nang may mahagik siya sa gilid ng mga mata si Tom, mabilis na tumakbo at kumapit sa harang. Napamura siya dahil muntik nang bumaligtad ang bata at mahulog sa hagdan kung hindi ito nakarga ni Odie. Diyos ko, ang lapit-lapit, tila takot na sabi ni Odie. Nagtitimpla lang ako ng gatas, pagkatapos biglang tumakbo itong si Tom. Napapalatak si Taz. Kahit siya ay natakot sa nangyari. Kinarga na niya si Jerry para masigurong hindi nito gagawin ang ginawa ni Tom kanina. Ang bilis kumilos nitong kambal. Malingat lang tayo kung saan-saan na nagsususuot. Nilibot ni Taz ang tingin sa paligid. Nasa ikalawang palapag sila na talagang hindi ligtas para sa mga bata. Isa pa, malalaki ang butas sa pagitan ng mga balustre ng hagdan at kasyang-kasya sina Tom at Jerry doon, kaya hindi pwedeng hindi nila tututukan ni Odie ang mga bata. Pero kahit ano ang gawin nila, nakakalusot pa rin talaga ang kambal kung minsan. Hindi naman pwedeng ibaba ang kambal dahil may mga customer ang tea house. Isa pa, sigurado si Taz na guguluhin ni na Tom at lalo na si Jerry ang mga damit. Lalo lang madadagdagan ang trabaho kapag nagkataon. Hindi ligtas itong lugar mo sa kambal, iiling-iling na sabi ni Taz. Hindi rin sila pwede sa kwarto ko, sabi naman ni Odie. Maraming gamit doon gaya ng mga gunting at karayom na pwedeng makasakit sa kanila. Lalo na kapag napakialaman nila ang sewing machine ko. Masyadong maliit ang kwartong ginagamit ko para sa inyong tatlo. Saka walang aircon doon, mainitan kayo. Mukha pa namang hindi sanay sa init ang kambal. May mild asthma si Tom. Hindi siya pwedeng naiinitan. Matamang pinagmasdan ni Taz si Odie. Naawa siya sa nakitang pagod sa mga mata ng dalaga. Mukhang hindi lang emosyonal na kapaguran ang pinagdadaanan nito. Malamang sa sementeryo pa lang ay naubos na ang lakas nito. Kailangan nating lumipat, desisyon ni Taz. Gusto na niyang makapagpahinga si Odie at huwag nang mag-alala pa sa kahit anong bagay. Saan naman tayo lilipat? Sa condo unit ko. Mas ligtas doon. Mas maluwag din kaya makakapaglaro sila nang hindi tayo nag-aalala na baka mahulog sila sa hagdan. Pumagit na ang katahimikan. Nakaramdam ng kaba si Taz. Wala naman siyang masamang balak sa pagyayaya kay Odie na lumipat sila sa condo unit niya. Naisip lang niya na kung mailigtas na lugar siyang pagdadalhan sa dalaga at sa kambal, doon na sa bahay niya. Gusto lang niyang protektahan at alagaan ang mga ito. Ganyan ang ginagawa ng totoong lalaki, pinoprotektahan ang mga babae at mga bata, depensa ni Taz sa sarili. Okay lang ba? Nag-aalalang tanong ni Odie. Ang ibig kong sabihin, may pinagtataguan kang babae kaya ka tumira dito sa tea house. Pagkatapos, babalik ka roon at kasama pa kami ng mga pamangkin ko. Ah, okay lang. May isa pa akong unit sa ibang condominium building na hindi ko madalas uwian, kaya hindi niya iisiping nandoon ako, palusot ni Taz. Hindi pa rin nawala ang pag-aalala sa mukha ni Odie. Malaking responsibilidad ito, Taz. Baka kung anong isipin ng mga babaeng idinedate mo. Isinumpa ni Taz ang reputasyon niyang babaero. Kung kailan naman nagtitino na siya, sa kapa niya hindi makuha ang tiwala ng babaeng gusto niyang makita ang magandang parte ng kanyang pagkatao. Hindi lang iyong pagiging gago at babaero niya. Wala akong karelasyon ngayon. Tumaas ang isang kilay ni Odie. Wala daw, sigurado ka? Oo, para makalipat muna kayo ng mga bata sa bahay ko pansamantala. Isipin mo na lang na pasasalamat ko ito sa iyo dahil pinatuloy mo ako rito sa tea house, pang-umbinsi ni Taz. Tumingin si Odie kay Tom na naglilikot sa mga bisig nito, pagkatapos ay kay Jerry na sinasabunutan pa rin si Taz. Pagkatapos ay napabuntong hininga siya. Sige, pumapayag na ako. Masama ang loob ni Taz habang nilalagyan ng scotch tape ang sharp edges ng coffee table sa sala ng condo unit niya. Halos lahat ng matutulis na bagay sa lugar niya ay natakpan na niya ng tape para hindi masaktan ang kambal na Tom at Jerry.
Ayaw naman niya na masaktan ang mga bata, pero pangit na siya sa kinalabasan ng mga mamahaling gamit niya sa bahay. Noong una ay hindi niya alam kung ano ang pumasok sa isip niya para ialok ang sariling bahay kina Odi at sa kambal. Pero nang marinig niya ang tawanan ng magtititita sa loob ng kwarto niya kanina, naalala niya kung bakit nga ba isinuot niya ang sarili sa gulong iyon. Gusto niyang mapasaya si Odi. At ang marinig ang masigla nitong halakhak ay sulit sa lahat ng hirap na pinagdaanan at pinagdaraanan niya. Nakahinga ng maluwag si Taz nang matapos na siya sa ginagawa. Tumayo siya at nagpunta sa kwarto niya kung saan niya iniwan si Odi at ang kambal. Habang naroon ang tatlo sa unit niya, ang mga ito muna ang gagamit sa master bedroom. Mag-isa lang siya sa isang maliit na tirahan, kaya wala siyang silid para sa bisita. Sa buong panahon ng pananatili ng magtititita roon ay sa sala muna siya matutulog. Odi. Anya, saka kumatok sa pinto. Walang sumagot kay Taz, kaya nagpasya na siyang dahan-dahang buksan ang pinto at pumasok sa kwarto. Napangiti siya sa tanawing bumungad sa kanya, mahimbing na natutulog si Odi at ang kambal sa malaking kama. Nakapagitna ang kambal kay Odi at sa malaking unan. Napaka-cute nilang tingnan. Kinuha ni Taz ang cellphone niya at hindi niya napigilang kunan ng picture sina Odi at ang kambal. Mukhang napagod sa paglalaro ang magtititita, kaya ngayon ay nakatulog ng mahimbing ang tatlo. Inayos ni Taz ang kumot para maging komportable ang kambal, lalo na si Odi. Hininaan din niya ang air conditioner ng kwarto dahil mukhang nilalamig ang tatlo. Umupo siya sa gilid ng kama sa tabi mismo ni Odi. Tinitigan niya ang dalaga at may realisasyon na namang sumalubong sa kanya. Dati, babae lang ang nakakasalo niya sa kama kapag may mangyayari sa kanila. Ngayon lang may babaeng natulog sa kama ni Taz na hindi nakikipagtalik sa kanya. Ngunit ang ganap na nakasuot na si Odi, sa kama niya ang pinakamagandang tanawin na nakita niya sa silid niya. Dumaan sa isip niya ang mga imahe ng mga babaeng naging bahagi niya sa kama, ngunit wala na sa kanila ang kaakit-akit sa kanya. Lalo pa ngayon at may presensya na ng mga bata sa bahay niya. Hindi na niya magawang makapag-isip ng makamundong mga bagay. Lumuwang ang pagkakangiti ni Taz nang dumako ang tingin niya kina Tom at Jerry. Malinis at mabango na uli ang mga bata, hindi gaya kanina na marusing ang mga ito dahil sa pagkain ng tsokolete. Presko na siguro ang pakiramdam ng kambal kaya nakatulog na. Tumingin si Taz sa relong pambisig niya. 8:00 na pala ng gabi pero hindi pa sila naghahapunan ni Odi. Nakapag-take out na sila sa restaurant kanina ng pagkain bago sila dumiretso sa kanyang condo unit. Hindi magawang gisingin ni Taz si Odi dahil ayaw niyang sirain ang tulog nito. Kailangan na niya ng pahinga. Maya-maya na lang siguro. Baka magising din naman ito kapag nakaramdam ng gutom. Naghikab at nag-inat si Taz nang makaramdam ng antok at pagod. Nagtungo siya sa kabilang panig ng kama at inalis ang unan na nagsisilbing harang para hindi mahulog sa kama si Tom. Siya ang pumalit sa pwesto ng unan. Kaya ngayon, nakapagitna na ang kambal sa pagitan nila ni Odi. Sa isang paraan, mukha na silang pamilya. Umiti lang si Taz. Inaantok lang siguro siya kaya niya naiisip na parang gusto na niyang magkaroon ng sariling pamilya. Kung naririnig siguro siya ni Oreo ngayon, malamang ay itinakwil na siya ng kaibigan. Noon ay siya ang numero 1 tagabuyo sa mga kaibigan niya na huwag magpapatali sa isang babae, o di kaya ay huwag mag-aanak dahil kawawa naman ang mga batang isisilang sa mundo na may gagong mga tatay. Pero ngayon, pakiramdam ni Taz ay kaya niyang maging responsable. Hindi. Pakiramdam niya ay gusto niyang mag-alaga at pumrotekta ng mga taong magiging mahalaga sa buhay niya. Bilang kapalit, gusto naman niyang maramdaman na may nag-aaruga at ang pakiramdam na may naghihintay sa kanya sa pag-uwi niya. Sa madaling salita, gusto niyang maranasan ang mga hindi niya naramdaman noon sa mga magulang niya. Naisip din niyang papatayin siya ni Odi kapag nakita nitong natulog sa tabi nito at ng mga kambal pero hindi na siya makatayo dahil ang lakas mang-akit ng malambot niyang kama. 5 minuto lang, Odi. Hayaan mo akong maramdaman muli kung ano ang pakiramdam na magkaroon ng pamilya, kahit sandali lang. Hindi alam ni Taz kung gaano katagal siyang nakatulog nang magising siya sa malakas na iyak ni na Tom at Jerry. Napabalikwas siya. Magmumura sana siya dahil hindi siya sanay na naistorbo ang tulog, pero nang makita niya ang apologetic na mukha ni Odi, bigla siyang kumalma.
Nagugutom yata sila, sabi ni Odie, habang marahan nitong tinatapik-tapik sa hita sina Tom at Cherry. Sandali, kukunin ko lang ang gatas nila. Ako na, presinta ni Taz, saka tumayo. Kinuha niya mula sa mga gamit na iniwan ni Gardo kanina ang malaking lata ng gatas at bag ng feeding bottles na mailaman ng tubig. Ano ang gagawin ko sa mga ito? Lalagyan lang ba ng gatas? 3 scoop lang tapos i-shake mo. Sinunod ni Taz ang sinabi ni Odie, pagkatapos ay inabot niya rito ang isang bote para ipainom nito kay Tom na mabilis tumigil sa pag-iyak. Pagkatapos ay siya na ang nagpainom ng gatas kay Jerry. Sip-sip ng sabik ang mga baby sa kanilang mga bote. Saka lang natahimik ang buong condo unit. Napangiti si Taz. Ang tatakaw ng mga anak ni Gardo. Napangiti rin si Odie, pero hindi pa rin nawala ang kapaguran sa mga mata. Kaya nga ang bigat-bigat nila. Pasensya ka na kung pati ikaw na istorbo. Kusang loob naman akong nag-volunteer na tumulong. Bakit, Taz? Bakit mo ako tinutulungan? Kunot noong tanong ni Odie. Nagkibit balikat si Taz, saka tumingala sa kisame. Kung hindi kita tutulungan, magiging busy ka. Lalong madedelay ang journey mo. Hanggat hindi natin natatapos ang journey mo, hindi rin pwedeng gawing movie ang kwento niyo ni Pluto. Natawa ng mahina si Odie. Iba talaga mag-isip ang mga negosyante. Binalingan niya si Odie. Kaibigan na rin ang turing ko sa iyo. Binalingan si Taz ng dalaga. Nakangiti ito. Kaibigan na rin naman ang turing ko sa iyo. Kaya nagpapasalamat ako kasi dinadamayan mo ako, kahit wala akong magagawang mabuti para masuklian ang kabaitan mo sa akin. Hindi iyon totoo, kailan ni Taz. Wala kang ideya kung ano ang ibinigay mo sa akin. Gumuhit ang kuryosidad sa mga mata ni Odie. May ibinigay ako sa iyo. Tumingala uli si Taz sa kisame. Bigla ay nakaramdam siya ng pagkaasiwa, pero sinagot pa rin niya ang tanong. Pinaniwala mo akong posible pang manatiling umiibig sa isang tao, Odie. Lagi akong naniniwala sa pag-ibig at sa pagkaka-in-love. Pero naniniwala rin ako na ang manatiling umiibig ay isang alamat lang na likha ng mga hopeless romantic. Hanggang sa nakita ko kung paano mo pa rin minahal si Pluto, kahit wala na siya. Ang manatiling umiibig sa parehong tao ay para tumagal hanggang huling hininga, halos pabulong na sabi ni Odie. Pero ang tao na naiiwan ay hindi otomatikong titigil sa pagmamahal kapag namatay ang isa o umalis. Minsan, ang sakit nito. Pakiramdam niya ay may sumuntok sa kanyang dibdib. Mahal pa ni Odie si Pluto. Inaasahan na niya iyon. Hindi lang niya inaasahan na masasaktan pa rin siya. Oo, nakakasakit talaga. Sa susunod na kabanata, aasahan ang mas maraming bonding moments ni Taz, Odie, at ng kambal habang unti-unti nilang naaangkop ang sarili sa bagong kapaligiran sa kondo. Samantala, lalabas ang mas malalim na damdamin ni Taz para kay Odie na magdudulot ng tensyon at kilig sa kanilang relasyon. Kaya abangan natin